pagmamonitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOC sa Bulkang Taal. Pinapaalalahanan pa rin po mga residenteng malapit sa bulkan dahil sa posibleng pag-ulit ng mga phreatic eruptions. Ang detalye sa ulat ni Denise Osorio. Kahit na naranasan na ng mga residenteng nakatira sa paligid ng Bulkang Taal sa Batangas ang pagputok nito noong 2020, nanumbalik pa rin sila sa kanilang mga tahanan. Pero ngayon, mas handa na. Si Nanay Linda, hindi naman sa binabalewala ang sitwasyon, pero mas preparado raw siya ngayon. Ang mga gamit namin, noong simula nung pumutok ang bulkan, hindi namin tinanggal doon sa tinuluyan namin. Dahil anumang oras pumutok, nakahanda kami. Para naman kay Ate Annalyn, experience is the best instructor. Parang napapaghandaan na po namin kung anong mga gagawin namin at mga dapat dalhin namin bago umalis ng bahay. Habang patuloy ang pagmonitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOC sa Bulkang Taal, inaabisuhan pa rin ang mga nakatira malapit sa Taal Volcano Island na maghanda pa rin sa posibleng pag-ulit ng mga phreatic eruptions. So itong ganitong phreatic eruption sa Taal ay posibleng mangyari ulit. Bawal po ang pagpasok sa permanent danger zone, which is the Taal Volcano Island, lalo na po doon sa Daang Castilla at saka doon sa area na malapit sa main crater. Dagdag ng PHIVOC, kung sakaling mangyari ulit ang phreatic eruption, dapat magsuot ang mga nakatira malapit sa Taal Volcano Island ng N95 face mask o gas mask upang hindi malanghap ang sulfur dioxide o SO2 gases. Nitong Sabado ng hapon ng 2:31 p.m. at ng 2:39 p.m., nagkaroon ng dalawang mahinang phreatic eruptions o ang pagbuga ng usok dulot ng pag-init ng tubig sa ilalim ng lupa na nagdulot ng 900 metrong taas ng plume o ang haligi ng volcanic particles, abo at water vapor na galing sa pagsabog ng bulkan. Ang Taal Volcano po ay nasa regassing phase. Ibig sabihin po yung gas sa ilalim po ay lumalabas. Kapag mataas po yung plume height, maaring tangayin yung mga volcanic gas na ito, kasama na po ang SO2 sa hangin kung saan man po ito magdidrift. Posible po itong malanghap na mga tao sa pinagtangayan ng hangin. Dagdag ng PHIVOC, hindi pa daw papuntang magmatic activity ang kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Taal, hindi tulad ng naganap noong 2020. At hydrothermal processes ang nagdudulot ng phreatic eruptions kung saang init, tubig at volcanic gases lang ang cause ng pagsabog at walang magma involvement. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.